po. Pinagpalang gabi po sa atin pong lahat. Nayayang pong tumayo ang bawat isa. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Maraming salamat ngayong gabi na ito, Panginoon, na dinako mo kami, Panginoon, sa iyong banal na tahanan. Naniniwala kami na may dahilan ka, Panginoon, kung bakit inanyayahan mo kami, Panginoon, sa iyong tahanan, Panginoon. Yun ay upang kami, Panginoon, ay imit mo, Panginoon, sa mga pangangailangan namin sa araw na ito. Sa pangangailangan namin spiritual, sa pangangailangan namin emosyonal, Panginoon. At salamat, Panginoon, Lord God, dahil muli maririnig namin, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang tutulong sa amin, makakapagbabago sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko rin, Panginoon, na dinako mo rito ng ligtas, Panginoon. At salamat, Panginoon, Lord God, sa buong programa, Panginoon, Lord God, sa buong service na ito, Panginoon, Lord God, na ikaw ang mangunguna sa bawat isa sa amin. Salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon, na siyang kikilos, Panginoon, sa aming isipan, sa aming mga puso, Panginoon, upang tulungan kami, Panginoon, na maunawaan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, anumang gawa at kilos ng kaaway, Panginoon, ito hindi magtagumpay, Panginoon. Lord God, ikaw lamang, Panginoon, Lord God, ang magtagumpay sa aming mga buhay. Kaya nga, Panginoon, samahan mo kami kasama ang iyong mga banal na anghel, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Salamat dahil narito ka, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, tinataas ka namin sa aming buhay, Panginoon. Dinadakila ka namin sa aming buhay. Ikaw nga lang mapapurihan, papasalamatan sa pangalan ng aming dakilang Panginoon Jesus. Amen. Praise God, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Masaya po ba ang bawat isa ngayong gabi na ito? Hallelujah. Handa na po ba tayong mag-alay ng ating pinakamainam na papurit pagsamba sa ating Panginoon? Hallelujah. Isa po malakas na palakpak para po sa ating nakunang Diyos. Hallelujah.
piling mo lamang, Lord, mayroon kaming tunay na kagalakan at tunay na kapayapaan. Patuloy ka, Lord, na maghari, patuloy ka, Lord, na mapapurihan, Panginoon, sa gabi. Mula sa'yo, kaligayahan na kami sa piling mo. Minsan kapayapaan mula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang
hindi ang mga bagay, Panginoon, ng mundong ito, Lord God. Hallelujah. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, Lord, na makinig sa kasinungalingan, Lord, ng mundong ito, Panginoon. Hallelujah. Dahil ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang dapat naming hanapin, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang karangalan, ang kapangyarihan, Panginoon, ang kalwalhatian at ang kadakilaan magpakailanman, Lord. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos. Nagsabi, Amen. Hallelujah. Salamat po. Good evening po. And bago po tayo simula sa mga salita ng Panginoon, mag-pray po muna tayo ulit sa atin. Hallelujah. Aming Ama sa langit, aming dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito, Lord God, sa panibagong pagkakataong binigay niyo po sa bawat isa upang muling magpurit, sumamba sa inyo, upang muling mag-aral ng inyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po at patuloy niyo po kaming gabayan at pangunahan sa aming mga pag-aaralan, Panginoon. Kayo po ang magbukas ng aming puso at isipan, Panginoon, na ito ay matanim sa aming buhay at magbunga, Panginoon, na mabuting bunga sa aming mga buwa. Maraming salamat, Lord God, sa lahat po ng ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo at inaasa namin sa inyong kapangyarihan, kabutihan, ang katagumpayan ng gawain pong ito, aming Ama. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Isa po sa mga magagandang bagay na meron po ang mundo ay yung communication o yung komunikasyon na meron tayo. Makapagsalita tayo, nagagawa nating, may ko po talaga. Ayan. Nagagawa nating makipag-usap o makipag-communicate sa mga tao sa pamamagitan po ng salita o pagsasalita. Kahit yung mga sign languages po, words pa din yun na itinranslate lang into action. Pero way pa rin yun para makipag-usap or to communicate. Kahit ang sanlibutan po, nilikha ito ng Diyos sa pamamagitan din ng salita. Point lang po, ang words ay napakahalaga at may ginagampanan ng malaking papel sa buhay po ng tao. Isipin na lang po natin kung walang salita, kung walang words, kung wala tayong kakayanan na makipag-usap, ano po kaya ang kalalagayan ng mundo? Napakagulo po siguro. Di tayo nagkakaintindihan, di tayo nagkakaunawaan, wala tayong way para makipag-communicate sa ibang tao. Sabi nga po, wala kang word, wala ang lahat. No? Ang kakayanan po na makipag-usap, makipag-communicate, yung ability natin to speak, ay may consider po natin isa sa mga regalo po sa atin ng Diyos. Kaya ang tanong po ngayon ay kung sa paanong paraan natin ginagamit yung regalo po na iyon ng Panginoon. Sa unang part po ng Kawikaan chapter 15 verse 28, ang sabi po doon, ang taong matuwid, pinag-iisipan muna ang sasabihin. Dahil alam niya yung pwedeng maging epekto ng mga salitang bibitawan niya. Dahil words are powerful, sabi nga po nila. Sa pagsasalita po natin, pwede yan maka-apekto sa buhay natin mismo. Sa buhay din ng mga kausap natin at sa buhay ng mga nakakarinig nito. At yung epekto nun, pwedeng positibo, pwedeng negative, depende po sa ginagamit nating words at kung paano natin yun sinasabi. Depende sa words na pinipili po natin. Ang title po pala na gagamitin natin ngayon ay Carefully Chosen Words. Ang mga salitang pinili, mga salitang pinag-isipan. Mahalaga po ito, lalo na para sa atin ng mga Kristiyano. Napakahalaga po na maging mapili tayo sa salita, maging maingat tayo sa mga salitang maririnig ng ibang tao na manggagaling po sa atin. Sa mga side comment natin, opinion, jokes, usually yan po yung mga salitang hindi na natin ganong napag-iisipan. Kahit po ako, di ba, tay-tahimik ko na tao, pero sumasablay pa rin ako sa ganyan. Yung bihira na lang ako magsalita, pero yung bihira na yun, minsan nakaka-offend pa ako, may na-offend pa sa akin. May nasasabi pa akong mali, lumalagpas pa din sa limit. So, paano na lang po kung madalas pa? So, ang mga salita pong ito, yung aral po na ito, ay para sa ating lahat. Dahil lahat tayo nagsasalita, lahat tayo pwedeng magkamali.
Kaya lahat po tayo dapat na mag-ingat at sikapin po natin na laging maging matalino sa mga ginagamit nating salita o sa pagsasalita natin mismo. Sabi po sa isang quotation, words can break a person or build them up. Yung mga sinasabi po natin sa ating kapwa ay pwedeng makatulong, pwede rin namang makasama. Kaya lagi po natin iisipin kung yung sasabihin ba natin ay makakabuti o hindi. Hindi masamang magbigay ng komento. Siguraduhin lang natin na yung comment ay necessary o ibig sabihin kinakailangan at makakatulong nga po. Hindi masamang magbiro. Siguraduhin lang din po natin na hindi tayo, wala tayong cross na line o hindi tayo makapamamahiya ng ibang tao. Ibig sabihin meron pa ding limit, may boundaries. Hindi rin masamang magkwento. Pero dapat po, totoo at talagang kinakailangan na ikwento ang isang bagay, lalo na kung yung bagay po na yun ay tungkol sa buhay ng ibang tao. Nung nag-aaral pa po ako mula high school hanggang college, kapag kasama ko mga kaibigan ko, talagang lumilipas ang oras na ang pinag-uusapan namin puro mga walang kabuluhang bagay. Masaya, syempre, kasi merong tawanan, may biruan, pero ang problema nga lang po, hindi na nasasala yung topic, hindi na nasasala yung mga words na ginagamit. So as much as possible po, mas mainam pa rin kung yung lagi nating pag-uusapan may sense, may kabuluhan, at higit sa lahat dapat godly conversation. O yung mga usapang mapalalakas tayo spiritually. Yung mga usapang matutulungan tayo na ilalapit pa tayo sa Panginoon. Tandaan po natin, may mga tao na iba-iba ang paraan sa pagsasalita. Pero ang mga tao po, iba-iba din ang paraan sa pakikinig. May mga tao na yung naririnig nila, pumapasok lang sa kanang tenga, lumalabas din sa kaliwa. Ito yung klase ng mga tao na hindi nagpapa-apekto sa mga sinasabi ng iba. Ito yung klase ng mga tao laging kalmado lang yung isip. Minsan mabuti yung ganun, pero minsan hindi. Mabuti dahil kapag negative yung naririnig nila, hindi na ini-entertain pa yun. Pero nakakasama din naman kung kailangan na nilang makinig, pero hindi pa rin nila pinakikinggan ng mabuti. Meron din namang klase ng mga tao na lahat ng naririnig nila, tinetake nila seriously. Minsan mabuti, minsan hindi. Mabuti dahil yung mga naririnig nila talagang pinag-iisipan nila. Sineseryoso nila, ninanamnam nila. Masama rin naman kung minsan dahil may maliliit na bagay naman na sa sobrang pag-iisip ay pinalalaki na nila. Or minsan naman, joke lang pero para sa kanila, seryoso na agad. Pangatlo, may mga nakikinig na lahat para sa kanila ay personal. Lagi silang affected sa sinasabi ng mga tao, kahit minsan hindi naman para sa kanila yung words na naririnig nila. Iniisip nilang palagi sila yung center ng usapan. Ito naman yung klase ng mga taong medyo maramdamin dahil lahat tinitake nila personally. Pang-apat, may mga nakikinig din po na mapanghusga. Lagi naman ito yung mga tao na kahit anong sabihin mo para sa kanila may meaning. Kahit anong marinig nila meron silang interpretation. Nilalagyan nila ng sariling kahulugan kahit yung mismong nagsalita, hindi naman yun ang ibig sabihin. Panlima, meron din namang matatalinong tagapakinig. Ito yung mga taong pinipili lang kung ano yung pakikinggan nila. Ito yung mga taong pinipili lang kung ano yung seseryosohin nila at ano yung hindi. Hindi sila mabilis manghusga at hindi rin nila tinatake na personal ang lahat ng bagay. Napakainam po kung lahat ng taong makakasalamuha natin, lahat ng makakasama natin ay ganito. May mga tao pong ganon, pero ang katotohanan, hindi po lahat. Lalo na sa labas ng church. Minsan nga, sa loob ng church mahirap, lalo na po sa labas. Kaya babalik po tayo doon sa pinag-aaralan natin na kailangan natin maging maingat sa mga ginagamit po nating salita at sa pagsasalita natin. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, alam natin kung anong klase ng tagapakinig yung kausap natin o yung mga nakapaligid po sa atin. So isipin po natin, merong 5 o 10 tao sa isang kwarto. Magkakaiba ng paraan ng pakikinig po yan. Isang maling salita lang, merong masasaktan dyan, maaring merong tumawa, may isang walang pakialam, pero meron din isa dyan na ma-open. Hindi po natin alam. Mahirap pero dapat po natin ingatan lahat po ng iyan. Bilang mga tao po, lahat ng salitang lumalabas sa bibig natin ay reflection ng mga bagay na laman ng ating puso. Bantayan po natin ang ating pananalita. Kapag napansin natin na
Puro negative na yung lumalabas sa bibig natin, yung nasasabi natin hindi na magaganda, magpalinis na po tayo ng puso sa Panginoon. Sabi nga din po sa Kawikaan chapter 13 verse 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Things to remember before we speak. Mga bagay na dapat nating tandaan o isipin bago tayo magsalita. Number 1, always choose the right words. Piliin natin palagi yung tamang salita na dapat gamitin. Minsan po kasi tama naman yung gusto nating sabihin. Pero dahil mali yung nagamit na salita, maaari ding maging mali yung interpretation naman ng mga makaririnig po nito. Number 2, always use the right tone. Yung tono ng pananalita. Na-check na natin yung una. Tama yung words na ginagamit natin. Pero kung mali naman yung tono ng boses natin sa ating pagsasalita, iba pa rin yung magiging dating nito. O iba pa rin yung magiging yung lumalabas na parang pagkaintindi ng mga tao dun sa sinasabi natin na mabuti naman sana. Number 3, know when is the right time. Tama yung words, tama yung tone, pero kung wrong timing naman, mali pa rin po. Iba pa rin yung magiging pagtanggap doon ng tao. Sabi nga nila, timing is crucial. Mahalaga yung tempo, kailan wag muna sabihin at kailan dapat nang magsalita. Number 4, know the right person. Kanino mo dapat yan kinikwento? Kanino mo yan dapat sabihin? Sino yung okay lang na makarinig niyan? Sino rin naman yung taong kapag siya yung kausap mo, hindi ka dapat nagsasalita na katulad ng sa iba. Mahalaga po yun. Depende rin kung sino yung kausap natin o sino yung mga nakapaligid sa atin. So ulitin po natin yung pag-check sa umpisa. Tama yung words, tama rin yung tono ng pananalita, tama rin naman yung timing. Ang kaso, kung hindi pala siya yung tamang tao para makarinig nun o para sabihan nun, magkikreate lang po yan ng conflict o ng problema. Number 5, know if you are the right person. Dito naman po sa panlima, tingnan din natin, tayo ba yung tamang tao para sabihin ang isang bagay? Halimbawa po, may problema sa pamilya. Naglabas ka na ng mga sama ng loob mo, ang dami mong napapansin, ang dami mong suhestyon, ang dami mong opinion, tapos hindi ka naman pala member ng family na may problema. Mali po para sa atin kung tayo yung makikialam o tayo magde-decide sa ganung klase ng mga bagay. Ipag-pray na lang natin. Kung magbibigay tayo ng opinion, ng suggestion, yung hindi makakadagdag sa problema, yung hindi makakasama ng loob nila, sa madaling salita, yung makakatulong. Yung makakalakas, yung makakaayos. Sabi nga po natin, okay lang magbigay ng opinion, pero hanggat maaari, lalo na po sa mga usaping problema, pag negatibong bagay tungkol sa ibang tao, yung opinion natin, huwag na lang nating sabihin. Hindi po makakatulong. Colossians chapter 4 verse 6, ang sabi po, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Sabihin po natin tama tayo doon sa unang 4. Sa words, sa tone, sa timing, at yung tao makakarinig o kausap, tama din. Pero panlima, tama bang tayo ang magsalita o sa atin manggaling yung kung ano man na dapat nating sabihin o dapat sabihin. Minsan naman po, tayo na yung dapat na magsalita at nasasabi pa natin sa iba, mali din po yan. At panghuli po sa mga bagay na dapat nating tandaan, speak like Christ. Yung sasabihin ba natin ay biblical. Ibig sabihin, mabuti ba yan kung maririnig ni Lord? Pangalawa na lang po, yung kung okay lang yan marinig ng tao. Una-muna dapat, tama ba yan para sa Panginoon? Minsan po, during exhortations, may mga naisip ako minsan ng mga jokes o nakakatawang bagay na gusto ko sanang isama dun sa preaching. Kaya lang, ayoko namang i-take yung risk na merong matatawang ilan, tapos may ma-offend na iba. Hanggat maaari, wag na lang. Pero minsan, sumasablay pa rin. Kaya kailangan po talaga nating maging mas maingat. Lalo na in preaching or in teaching the Word of God kasi holy po yung bagay na yun. Kaya dapat tinuturing natin na may kabanalan. Meron po isang kwento. Narinig nyo na po siguro to, ulitin ko lang para sa mga hindi pa nakarinig. Meron daw isang tatay na pinapayuhan niya yung anak niya, kausap niya. Sabi niya doon sa anak niya,
Sa tuwing makapagsasalita ka ng hindi maganda, ng pangit o ng masakit, kumuha ka ng pako at martilyo, ipukpok mo doon sa bakod natin. Pukpukin mo doon. Sumunod naman yung anak, lumipas sabihin natin isang araw lang, yung bakod, ang dami na niyang pako na nakalagay doon. Halos mapuno na. Sumunod na araw, kinausap ulit siya ng tatay niya. Sabi niya, sa tuwing makapagsasalita ka naman ng maganda o ng mabuti, magtanggal ka ng pako doon sa bakod. Sumunod naman ulit yung anak at bumawi siya. Kaya yung araw din na yon, yung mga pako na nandun sa bakod halos naubos naman. Tinawag siya ng tatay niya, pinakita niya sa kanya yung bakod. Sabi niya, tignan mo yung bakod, ang dami ng butas, ang daming mga marka, ng pinagpakuan. Ganyan ang salita ng tao, sabi niya. Kapag nagsabi ka ng hindi maganda, siguro pwede mong bawiin, pwede ka bumawi sa pagsasabi ng magagandang bagay naman, pero yung hindi magandang salita na binitawan mo, nakamarka na doon sa bakod, katulad nung pagmarka nito sa puso ng tao. Mag-iiwan na yan ng marka sa alaala ng tao na sinabi mo, yung hindi magandang bagay na yun. Siguro pwede kang bumawi sa ibang paraan, pero mahirap nang maalis yung hindi magagandang salitang nabitawan po natin. Tayo po as a Christian, pinakikinggan po tayo ng mundo. Inoobserbahan tayo ng mga tao. Ang tingin nila sa atin, mga taong may takot sa Diyos. Kaya kapag tayo nagbitaw ng hindi magandang salita, mas malalim na bumabaon yun sa puso po nila. Mas natatandaan nila yun, kaya mas dapat tayong maging maingat. Sabi po, action speaks louder than words. Tama. But sometimes, words are powerful enough to make a difference. Minsan, may mga bagay po tayong nasasabi na pag napag-isip-isip natin, hindi tayo napaproud na nasabi natin yon na dapat pala tumahimik na lang ako, dapat pala di ko na lang sinabi yon. Na-experience po natin yan. Pero katulad nga po doon sa kwento, kapag nasabi na natin, ang magagawa na lang natin, huwag na ulitin yun. Ihingi natin ng tawad sa Panginoon at sa tao din kung kinakailangan. Mahalaga po sa Panginoon kung ano yung mga bagay na lumalabas sa bibig po natin. Una, dahil sabi niya, yan ang nagpaparumi sa tao. Mateo chapter 15 verse 11. Ang nakakapagparumi sa isang tao ay hindi ang pumapasok sa bibig, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nagpaparumi sa tao. Pangalawa, dahil yung bibig natin, ito rin ay ginagamit natin sa pagpupuri sa Panginoon. Santiago chapter 3 verse 9 to 10, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri, panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Basahin po natin yung buong Santiago chapter 3, verse 1 to 12. Ang sabi po dito, ulitin lang po natin. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Nabanggit po ito dahil ang focus dito ay tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat sa ating dila o pananalita. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renta ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisip. Gayun din ang barko, kahit na ito'y napakalaki at tinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisip ng piloto sa pamamagitan ng napakaliit na timon. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lang ninyo kung paano napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na agubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napaamo na ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama.
At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig ng gagaling ang pagpupuri at panlalait. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Hindi makapamumunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas, at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Nabanggit nga po natin kanina, kung anong laman ng puso natin, yun din ang lumalabas sa bibig natin. Kaya i-check po natin at babantayan natin lagi yung ating pananalita. Ang dila po natin, ang ating bibig, hindi yan mapipigil ng ibang tao. Tayo po sa ating sarili ang gagawa ng paraan para disiplinahin po ang ating sarili pagdating sa bagay pong ito. Wala naman pong masama kung marami tayong gustong sabihin. Pero syempre, sabi nga nila, less talk, less mistake talaga. Kung maingat naman tayo, walang problema. Pero kung hindi tayo magiging maingat, maraming bagay magkakamali po tayo nang dahil sa pagsasalita po natin. Tinuturo po sa atin ng Panginoon na yung mga words na lumalabas sa ating bibig dapat mabuti, kaaya-aya, kasama man natin mga kapwa nating Kristiyano o mga unbeliever. Hayaan po natin na every time kausap nila tayo, ang makikita nila o ang maririnig nila salitang nagmumula sa Biblia, salitang maririnig nila mula sa Panginoon. Tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo na tinatawag nating Kristiyano, ating mga sarili, maging maingat po tayo kasi doon nga po sa nabanggit natin kanina, hindi natin alam anong klase ng tao yung kasama natin, kausap natin, o yung mga nakakarinig sa atin. Baka may mga tao na huhusga na pala sa atin dahil sa ating pagsasalita, hindi pa natin namamalayan. Baka may nasasaktan na pala tayo dahil sa mga sinasabi natin, hindi pa natin alam. Ang magagawa lang po natin ay lagi maging maingat. Ang sabi po sa Matthew chapter 12, verse 36 to 37, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o parurusahan ka batay sa iyong mga salita. Yung pagsasalita, pag-uusap, yung meron tayong kakayanan na makipag-communicate, regalo po yan sa atin ng Diyos. At maraming masasayang bagay po o way para gamitin po yan. Piliin lang natin lagi yung mabuti at yung tamang paraan ng pagsasalita. Yun lang po, mag-pray na po tayo. Panginoon, salamat po sa maikling mensaheng aming tinanggap sa gabing ito, Lord God. Tanim niyo nga po ito sa aming mga puso at pagbungahin niyo po ito, Lord God. Kayo po ang patuloy na humubog sa aming buhay, sa aming pananalita at sa aming mga gawa, Panginoon. Nanawa po sa bawat pagkakataon na may mga lumalabas na salita sa aming bibig, ikaw, Lord God, ang aming maparangalan at ikaw ang aming maitaas. Maraming salamat sa buhay po, Panginoon, ng aking mga kapatid na nakapakinig ng salita niyo pong ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at gabayan niyo po kami sa magdamag pong ito na daraan. Maraming salamat po aming Ama sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po. Konting takeaways lang po sa share po sa ating Brother Jonathan about sa communication. Dun sa mga nasabi ni Brother sa about sa right words, right tone, sa right person, tsaka yung if you are the right person, iigulin natin yung sa may speak like Christ. Yung sa unang 5, parang ang ibig sabihin lang is shut up. Kailangan magsalita. Kasi syempre sa buhay kasi natin, sa mga nakakasalamuhan natin sa araw-araw, hindi naman natin masasabi kung sino yung kayang tumanggap ng sasabihin natin or kayang intindihin yung mga sasabihin natin. Kasi even nag-a-advise tayo, kung ayaw tanggapin nung ina-advise na nyo, hindi niya kayang tanggapin yung sinasabi nyo, hindi rin magiging parang advice sa kanya. Hindi niya rin, kumbaga, kunyari, nasa puso niya, ito yung gusto niyang gawin. Pero ina-advise mo, ito yung dapat niyang gawin. Hindi, yun pa rin ang susundin niya. Kumbaga, pwedeng
unawa na lang natin sa Kanya kung ano yung gusto niyang gawin or para hindi maka-offend sa Kanya or hindi maging mali ang tanggap niya. So yun, maganda pa rin syempre pag nagkipag-usap tayo sa mga tao, lalo na pagka kapwa natin Kristiyano. Pero mas maganda rin kung syempre hindi pa Kristiyano, hindi pa nakakaunawa nakakakilala kay Jesus Christ. Syempre maganda pa rin, lagi natin sinisingit yung salita ng Diyos. Kasi sa salita din natin, doon tayo makikilala ng tao kung tayo ba nakakakilala sa Diyos o hindi. Tapos din po, yun nga po, mas maganda iwasan po natin yung chismis. Kasi yung pinag-uusapan natin yung mga buhay ng ibang tao. Kasi wala naman tayo mapapala doon. Kumbaga, nonsense yun. Mabuti pa pag-usapan na natin yung fruitful na katulad, mga salita ng Diyos, na yun maging topic, mas okay pa yun. Tsaka, yun nga, wala namang kabuluhan yung mga pinag-uusapan natin na sa pag-asa Jesus na ako. Tsaka yun po, katulad po sabi ni Brother Jonathan, talagang less talk, less mistake. Para wala na lang din maging conflict sa mga nakakausap natin. Kumbaga, kung ang kausap natin, alam niyong madaldal or mabuti ba, makinig na lang kayo. Kaya na lang siya magsalita. Kasi syempre, meron din kasi magbitaw ng comment or suggestion din sa mga ibang tao. Tapos yun po, mas maganda po, sumama tayo sa mga yung circle ng kasama natin or sa lumuhan natin. Gusto nila syempre, mas dadalhin tayo sa kabubuti natin. Mas maganda nga, yung mas malalalim pa sa atin sa pangunawa sa salita ng Diyos. Kasi mas maunawaan nila tayo or maunawaan natin sila yung mas maayos. Tsaka huwag po tayo magpapadala din sa mga iba natin kasi minsan di rin natin maiiwasan na yung makakasama natin, syempre hindi naman mo ganun hindi rin Kristiyano, syempre mas marami rin po tayong kasama hindi rin Kristiyano. Pero huwag po tayo magpapadala sa kanila. Or tayo po, mas maganda, tayo magdala sa kanila. Baga tayo maging will. Parang sa samahan po namin, mga kaibigan. Pagka sa mga nag-uusap-usap po kami, dahil pag may nasasabi na foul yung mga iba naming kasama, mga tropa, sabihin namin, umusot na yung preno mo. Kasi hindi na nakapag-preno. Baga marami na nasasabing hindi na maganda. Yun po. So yun talaga, always encourage one another through the Word of God. Kasi yun po talaga, kumbaga yun ang guidelines natin dito sa mundo ito na para sa kabubuti natin lahat. Yun lang po. Yun po. Aming Diyos na makapanyalan sa langit. Maraming salamat po sa inyo na kami ng mensahe bilang reminder sa aking mga tunay at hinubuhay na totoong Kristiyano. Kapatid kami po ay bukas na aklat sa mga tao na nakakaalam na nakakilala sa amin. Salamat po po, Lord. At butang po kami ng patuloy na katulad na buwan ng malamig itigil sa sarili na ang mga sinasalita natin naaayon lamang po sa malalasalita lamang upang ang lahat ay ang ay karin na makapanambahan din sa iyo at makilala din sa iyo ng sa buhay nila ang maraming salamat po patuloy po kami subuhan na piliin ang aming sasalitain, piliin ang mga tao ang aming yakap-sabi sa mga tao nakakasira ng ating mga pananampalataya. Pero piliin po natin mga tao makapag-encourage din sa
magkaroon din po ng iba sa kanilang buhay. Ibaon at pagbuhay at kaalahanan at sarili sa sila po na ating maharap sa ibang natin sa mundo. Ama, maraming pong salamat at yung kailin at pagkakapatuloy para upang magiging ng pagkakaan. Salamat po sa Father Blessing at physical na blessing ko. At muli, sa aming muling pag-uwi sa aming mga magsamantalang tahanan, gabay mo po bawat isa at siyasan. Inuulit ka namin sa iyo lahat ng mga nasiyan po ang nilangin sa kawalan. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa mapagkala po niyang mensahe sa gabi ito na nagpapalala sa atin kung gaano powerful yung ating pananalita. Sabi po sa kawikaan, ang malumanay na pananalita ay nagpapawi ng galit, ngunit lalo nagpapagalit ang pabalang na salita. Kaya excited po yan sa aming mag-asawa. Pinalaga. Kailangan malumanay para ito tip yan sa mga mag-asawa dyan. Huwag mo nang sasabay ang galit mo. Sige po, tayo po muling umawit sa Panginoon.